pangalawa, may pangalawa ka. Ang saya ni daddy pagka mag-away kami ni mami kasi ano ibibigay mo? Tapos magkakaroon pa resentment, anger. Parang, why is it always me? 12/12/2022, nasa living room lang ako. Nagbebenta ako ng nipple pasties, 20% off ko lang. Tapos, we received like almost 2,000 to 3,000 orders that single night. Itong topic na to ay tapusin na ang topic. Shut up! Stop the car! My name is Cleo. I'm Kyla. We're here to talk about everything under the sun. Hi, I'm Cleo. And I'm Kyla, and we are your Busy Besties. So for our second episode, we're gonna talk about being a panganay. Yes. Na I'm pretty sure marami makaka-relate dyan. Yeah, oh my God. Super excited for this conversation. Actually, ito yung gusto ko talaga itanong sa'yo. Kasi alam ko na ikaw close ka sa mga kapatid mo. Ikaw ba? Hindi. Uy! Hindi. Talaga? So, ang gusto ko sa'yo matanong ay, like as a business owner, paano na-affect pala ng pagiging panganay yung Hiraya Pilipina? Like, paano close pa rin kayo? Paano na kaya? Especially sa magkakapatid, yung panganay kasi, yung may opportunity to set the tone on your relationship with siblings. My brothers! And ayun pala, i-share pala natin sa kanila na Pareha kaming panganay. Pareha kami na dalawang younger brothers. That's true. Yeah. Na tigtatatlong age gap. Di ba? Feeling ko nag-usap yung parents natin. Oo, tigtatatlong taon na age gap. Like how I show my support, for example, kay Persis, kasi nagbabasketball siya. I make sure to show up, especially on the important games. So, walang sabihin, affected ako sa relasyon yung magkakapatid, Nung birthday mo kasi, di ba, hindi siya makahabol. Tapos sabi ko, wala si Persis. Tapos umiiyak ako. Kasi lahat sila tita, di ba, ikaw din hinahanap mo. Wala si kuya. Tapos sabi ko, asa si Persis? Tapos naman din si Persis. Sabi ko, na si Persis. Sa'yo, di ba? Kasi sabi ko, so, she's part of the family. Extended family. Yeah. Which is, part of our topic later. Go. Yeah, so back to my pangalawa. May pangalawa? Kapatid. Pangalawang kapatid. Sobrang close kasi kami growing up kasi pareho kami sa isang school nag-aaral. Like, parang 4th year ako, grade 6 si Persis or grade 7 kasi nga 3 years yung agwat namin sa isa't isa. Tapos ayun, sinusuportahan ko siya through his basketball games. Tapos kapag kailangan ng ng allowance sa team, gano'n. Alam mo ba, nagsusponsor ako ng mga games nila. Talagang support kong support. Oo, support kong support. Kasi naniniwala ka sa pangarap niya eh. Naniniwala ka sa kanya. So yun, sa pangatlong ko kapatid naman, nagbabonding kami, like mga movie dates, movie marathon, like mga series, like Friends, Big Bang, natapos namin lahat together, Modern Family. Yun yung bonding naman namin. And I feel like it's the same with, for example, having friendships. Like, what's that thing that bonds you together or like you can spend time with together? Kasi sobrang busy rin. Actually, sobrang busy. Kahit yung pangalawa, si Persis. Intense yung training nila. Ngayon ko lang nalaman. Paano nalaman? Alam mo, hindi alam ng mga tao. Pero talaga, akala ko, syempre nakikita ko before, diba, sa school. Pero hindi ko alam ganun ka-intense. Kaya pagka, lagi kang na-heart yung mga pag sinashare mo si Persis, it's like support. Yeah. So, I'm just so grateful na through my business, I'm able to support not only my dreams, but the dreams of my siblings. Ayun. Ikaw ba? How's your relationship? Not just with your brothers, but with your family in general. Kasi, of course, I'm not sure if they know, but your parents are also part of Tala. Yeah. So, how does that dynamic work? How's your relationship with them inside Tala and outside Tala? Mom and dad, comment down below. What do you think? Hard, like if you think positive. Feeling ko, meron siyang pros and cons. Pero, mahirap siya. May iba kasi parang isipin na parang madali kasi dyan na yung opportunity. Ang katrabaho mo lang, magulang mo. Guys, hindi. Mas mahirap siya talaga kasi syempre magulang mo yun eh. Feeling ko mas sanay sila na talagang sila yung nasusunod, sila yung ganyan. Pero pagdating dito sa negosyo, iba.
ako Kasi yung ikaw yung masusunod. founder. Oo, yung gusto ko, yung vision ko, yung ganyan. So, feeling ko may times na talagang kakalitan kaming tatlo. Parang kulang na mag-boxing kaming tatlo. Yeah. Like, kasali na talaga si daddy. Yeah. Dati kami lang ni mami nag-aaway. Okay. And now my dad helps with franchising, physical stores. So kami dalawa parang, alam mo ba funny, kanari, Dad, si mami ganyan na naman. Sinan, subati kami. Tapos, ang saya ni daddy pagka mag-away kami ni mami kasi parehas kami sa kanya. Oo, bati kami. Bati sila ni mami. Ganun. Tapos kapag kami naman ni mami, sabi niya, nagbati na naman yung dalawa. Chapuera na naman ako. Ganun siya. Pero, like, I'm really grateful for my parents because lahat ng alam ko ngayon, business-wise, ay dahil lang sa kanila. Aww. Yeah, diba? Ikaw din, diba yun yung mga tinuro sa'yo nila, tita, nila, tito? And yung mentorship nila, for personally sa akin and sa atin, it goes beyond business. Laging it's coming out of love. Yeah. Yeah, they do it out of love. To protect you. Yung naging effect lang siguro sa mga kapatid ko. Yes, I want to talk about that with you. Kasi ang situation ngayon is that yung parents mo nag-help sa Talabay Kyla. Ngayon, like, yung mga kapatid mo nag-aaral. So, how does that dynamic work? Parang kayong tatlo yung parang laging magkasama everyday. Oo. Like, kapag nagdi-dinner nga kami, syempre, pag nagkita-kita kami nila mami, work na naman. Business na naman, usapan. Gaganon kasi, syempre, yung dalawa, hinihikab na, hindi naman sila kasali, diba? Yeah. Kaya hindi rin kami close masyado. Kasi, kasi, nung time na pandemic, kung saan, yun yung mas may time kayo, diba, mag-bond together, ganon. So, office nga ako natutulog, diba? So, hindi kami magkasama. Tapos, syempre, stress ako. So, yung level, yung masungit ka na nga ng normal, tas yung stressed ka pa. So, yung level ng sungit ko, talagang hindi ko kaya. Kunwari, gagawin nila dun sila magpa-play ng ML sa kwarto ko. Papalabasin ko sila kasi hindi ko kayang na-overstimulate ako eh. So, feeling ko yung mga bagay na I took for granted. I wish I can take it back. But, okay lang, I think bumabawi naman ako. Supportahan ko yung dreams nila. Yeah. Feeling ko rin ako yung type of person na kasi dun ko mas pinapakita yung love ko. Gifts? Mga gifts, but like, tatrabaho ko para maging doktor ka, para maging fashion designer ka. Ganon. Diba? Iba-iba lang. So, lang mag-body game. Nakakatawa nga yung, di ba kanari, lagi tayong same ng contents. Pero pagdating sa magkakapatid, iba. Diba? Oo, kasi meron akong content na parang, wala kasi kami feeling sa bahay, tsaka hindi kami close. Tapos ikaw biglang, I love spending time with my family. Ganon. So, parang, pero fun naman. At the end of the day, like, we do what we gotta do. Yeah. And there are different ways then as well to show our love and care to the people around us. Yeah. Minsan lang siguro need natin isipin ay natatranslate ba yun sa love language nila? Because, so diba, like, parang it doesn't matter eh. Kung, it matters of course. It's love. It's genuine. Pero, kung hindi nararamdaman ng other party. Kung di nila na-receive in the language that... Wala rin. Yeah. Diba? I love you, Rose. I love you, bros. Please tag my brothers. Hala na kaya. And nakita ko dun kasi sa Facebook sa Facebook ng dad mo, yung ini-story niya, yung mga certificates ng kapatid mo. Like, oo, grabe. Like, top 10. Kasama siya sa top 10. Hindi niya ako pinapansin. Pagka sina-story niya, congrats, bro. Congrats, Nash. Scene. Scene lang. Siniseen ka niya. Okay lang, guys. Wala nga kami feelings. Ganun nga yung level ng relasyon namin. As in, alam mo ba masaya kami nila? Ang funny, gabi. Pagka nag-ano kami nila, mami, parang, uy, kinausap ako ni Nashi. Pati sila, ganon. Kinausap ako ni Nashi nang hihingi ng baon. Oo, sa akin din. Actually, parang, oo. Kaya gusto ko kapag nangingi sila ng baon sa akin diretso, hindi sa magulang ko. Para like may conversation. Okay na ako doon. Grateful na ako doon. Sabihin nila sa akin, asan yung ng PS4? Daddy, hinahanap yung PS4. Asan yung okay, nagigets ko naman kasi yun, I think talaga yun eh. Siyempre kailangan mo magnegosyo para sa pamilya. 'Di ba? So, mamimili ka lang.
Basta alam niyo naman, mahal ko kayo, di ba? Okay, next subject. Next topic. Gusto ko yung isingit na alam mo, yung one of our most parang bonding moments na nagiging close kami mga pamilya is kapag nagta-travel. Yeah, you guys Yun love traveling talaga. together. Pero same kayo ng trip. Kasi Same kami, di kami nag-aaway sa travel. Kami yung pamilya, gano'n. Di ba maraming pamilya nag-aaway pag nagta-travel? Kami, well, iba-iba kami ng gusto eh. Kami hindi, same talaga. Tsaka ako kasi, pag nagta-travel with my family, very chill, wala akong iniisip. Yeah. Kasi kapag nagta-travel ako mag-isa, alerto ka eh. Mag-isa ka eh. Pero pag with my family, nakaganyan lang. Tapos dalawang kapatid pa lalaki. Si Tito, lalaki. Sila sa Japan noon. May mga 30, hindi ko alam. Wala. Susunod ka lang. Kaya hindi ako natuto. Nag-grab lang ako mag-isa nun kung gusto ko pumuntang museum kasi wala akong alam. Sila lang. So, parang good yung dynamic namin sa amin hindi. Alam mo, kaiba tayo sa family. Oo nga. Yun lang yata hindi natin same. Ay, hindi kasi, sorry. Kami, si daddy kasi yung mga trip niya, iba compared sa amin. Mas iba yung kay dad. Ano siya yung parang, yung may itinerary, gising ng maaga, kailangan sulitin. Okay. Kami naman ni mami, parang, chill. Yung mga kapatid ko rin, ganun. Pero, itong topic na to ay napaka. Tapusin na ang topic. Stop the car. You were very young when Talabay Kala started. Do you think na when you started earning, you feel kind of obliged already to give back or to provide? And how did you navigate that growing up? Kasi you were also still a teenager, you know? Yung sa akin kasi nun parang like mas sikapan ko talaga yung tala because gusto ko nga ma-help sila mommy financially. So, feeling ko talagang sa akin, yun agad eh. Hindi ko alam kung napanood na yung When Life Gives You Tangerines. Bago siyang K-drama. Pero, nasa first episode pa lang ako, alam ko na nakwento siya ng buhay ko. Parang, ang gusto niya is like, ma-lift yung burden ng mom niya. Like, ang gusto niya talaga gawin is mag-work kagad, ganon. So, ako medyo ganon ako. Parang, close kasi kami ni mommy, so alam ko everything. So, ako parang, ano ba sinabi ko? Nag-pray ako noon, naalala ko. Sabi ko like, Lord, ibigay mo sa akin whatever I need to do para lang ma-help si mommy at daddy. Tapos binigay niya yung talo. That's so nice. Wait lang yung Catherine ko. Ayaw mo ba eh. And, pero yun, so parang feeling ko normal na siya for me. Pero I'm not gonna lie, like dumating sa point na parang pagod ka na. Or kunwari, sasagutin ka pa ba lang ng kapatid mo? Gets ko na tuloy yung mga nanay na, sasagutin na pa ba lang yung mga ganon. Parang sa akin, parang, bakit ba ako yung gumagawa nito? Anak lang din naman ako. Yung parang ganon. Pero pagka lumagpas na yung hormones ko, gaganon na ulit na parang, pero at the same time, I'm 18 and I get to provide for my family. At least, hindi na need laging stress si daddy. Mas chill na sila. Parang it's a different feeling eh, no? Somehow nakakaano pa siya lalo. Parang, wow, I'm proud of myself. Like, I get to help my family. Diba? Sometimes it just really takes a change of perspective. Yeah, na parang, instead na isipin mo na, bakit anak lang din naman ako, dapat hindi ako gumagawa nito into, balitan mo anak na lang. ako, pero I get to do this for my family. Yeah, and so it's never heavy eh. It's always like, out of I want to give back talaga. I want to provide for them. That's I want to give them a better life. Ano ba pakatlagi dito? Pagka nagiging emotional, ina-joke lahat. Do you want to be a mom? Question! Dati hindi, ngayon. Mommy, hindi ko sinabi. Alam, yung translation na naman niya sa nanay ko, gusto ko na mag-anak ngayon. Gusto ko maging lola yung mami ko. Hindi, mom, okay. Ang iniisip natin dito like, how many years ahead? Yeah. Feeling ko, oo. Feeling ko, ikaw? Feeling ko, in-analyze, therapy session, baka kasi mas handa ka na kasi may nakikita kang makakasama mo na. Feeling ko kasi before, mas nakikita ko yung sarili ko na parang, feeling ko magiging bad mama ko, ganun. Tapos ngayon, mas na parang, ay alam kong hindi. Alam kong kaya ko maging mabuting ina. Yeah. Ikaw, gusto mo ba? In the future? Not now? Not now. Yeah, of course not now. Not now. Ang dami pa ginagawa. Kaya nga eh. Alam mo, hindi ko pa talaga siya naiisip. Kasi parang, it's like, so far pa. But ikaw ba yung type of person? Kasi meron ako mga friends na alam ko, never sure sila na hindi. Gusto nila. Yung iba din, sure sila ayaw nila. Ikaw, meron ka bang ganun? Ako, like, mga
70-30. 70% yes. Mhm. Like, gusto ko yung ganun eh. I want that lifestyle. Gusto ko siya maranasan sa buhay ko. Yeah. Kasi kapag nagkaroon ka ng anak, that's like unconditional love. That's like Yeah. selfless love. Imagine mo, palalakihin mo till what? She's 20 years old na ikaw nagsusustento, ikaw nagbibigay. Not just financially pero yung love, yung care, yung Yeah. aruga, oras. Parang sobrang And selfless and unconditional. For me, sige, ito yung question ko for you pala. Given kung paano ka mag-work now, Oh my God. yun kasi yung malaking factor ko eh. Yeah. Di ba, masyado tayong workaholic. So parang, Yeah. paano? Paano? I mean, yun feeling ko parang, paano mo pagsasabayin nang hindi mo napapabayaan yung negosyo? Kunwari ako, sobrang hands-on, ikaw din. Paano? Kaya alam mo, iniisip ko na to na non-negotiable ko talaga is may stability sa aming mag-asawa. Yeah, na pwede ka mag-rest. Oo. And I want to date like a provider Sama nga. man talaga. Like, Ano ka dun ah. yeah. Kasi kapag hindi provider yung asawa, ako talaga sinat ko na yun na ayokong maging sole provider ng magiging pamilya ko. Ayokong maging sole breadwinner ng magiging pamilya ko. Yeah. Kasi alam ko na yung, hindi naman bigat, pero alam ko yung gravity ng responsibility na yun. Ako rin eh. Yung si mommy kasi parang sinabi niya sa akin, parang may time kasi dati. Sabi ko, love ba tayo ni daddy? Parang ganon. Kasi nga si daddy puro work lang, ganyan. Right. Tapos sabi ni mommy na, yung daddy nyo, pinapakita niya yung pagmamahal niya through his hard work, ganyan. So, nung growing that's so up, nice. talagang ang ano ko na kailangan yung mapapangasawa ko, hindi hayaang magutom ako. Kasi sabi ni mommy, lahat daw ng pinagdasal niya, nakuha niya, nakalimutan lang daw niya yung ad kay Lord na medyo malambing naman daw saan. Kasi si daddy hindi malambing. Yeah. Pero sinabi niya na hindi daw niya, kahit daw hindi malambing si daddy, hindi romantic, hindi daw niya nire-regret na si Siya daddy yung pinakasalan niya kasi alam niyang never siya magugutom basta si daddy. And totoo yun. Never namin naranasan, even nung time na nagsastruggle sila mommy, never namin naramdaman na nagsastruggle kami. Iniisip lang namin, window shopping lang tayo kasi kakabili lang natin. Yung mga ganon. Or like, kasi yung naipit sa bank, parang hindi pa kami nakapag-withdraw. Andun yung money. Oh my God. Ganon. Halos pareho tayo. Yeah. Pinalaki. Diba? So sa akin, parang, kaya nung feeling ko, nung 18 ako, tapos nalaman ko na may ganun pala kaming struggles financially, mas na ako na parang, oh my gosh, I have to help my parents. Because imagine, dalawa lang silang may dala nun. Well, here we are. Kaya may busy besties. Are you the breadwinner ba of the family? Feeling ko, yeah. Oh, like my parents, they help me. Pero since ako yung ng tala, oo. How is that a struggle for you? What are the struggles of becoming a breadwinner at such a young age? When did you start being a breadwinner? 19. Yeah, nung nagseryoso na ako sa tala. Yeah. For me, yung pinaka-struggle ay yung pag-iisip naman sa sarili. Kasi minsan, puro iba na lang na. Nakakalimutan mo talaga siya. Yeah. Hindi mo na mahirap i-balance na nagpo-provide ka for others and nagpo-provide ka rin sa sarili mo. Tsaka mahirap mag-provide for others kapag ubos ka. Yeah. To fill up your own cup first talaga dapat. Kaya dapat nga, di ba, laging inuuna mo yung sarili mo. Kasi you can't give from an empty cup. Yes. Parang, ibibigay mo? Tapos magkakaroon pa resentment, anger. Parang, why is it always me? Yung ganon. Ikaw, ano sa'yo? Ano struggles mo? Naging part din yung parents ko ng Hiraya Pilipina for around 1.5 year. Yeah. Nung pag-grow talaga kami. Kasi una tong nakita ni dad, yung first breakthrough ko sa nipple pasties, 12-12 yon. 12-12, 2022, if I'm not mistaken. Tagal na, no? Tagal na, grabe. Or feeling ko parang months ago lang. I know. 12-12, 2022, nasa living room lang ako. Nagbebenta ako ng nipple pasties. 20% off ko lang. 20% off ko. Tapos, we received like almost 2,000 to 3,000 orders that single night lang. Ang taas. Kasi like usual lang namin yun, mga 50. Ganon yung usual namin at that time, 2022. Kasi nilaunch lang namin yung nipple pasties July 2022 Yeah.
So, December 2022, biglang nag-boom yung nipple pasties. Grabe, like it took us a week talaga bago mag-ship nun. Tapos doon na nakita ng parents ko na, wow, may potential nga tong negosyo ni Cleo. Yeah. Na, kasi before, nilalako ko lang siya, Oo. ganun. Tapos nung nakita nila yung potential, doon sila unti-unting pumasok. And sobrang na-appreciate ko yung help ng parents ko. Umalis sila sa Hiraya mid-2024. Ito, I really wanted to empower them to start their own. Yeah. Na parang hindi lang din sila nakasandal sa akin. Kasi words talaga to na tatay ko na parang naging comfort zone niya na raw ako. Yeah. Yung hindi na, ganon. parang ikaw na Yeah. talaga yung sole breadwinner nung time Oo, na yun. and then they're helping my business naman to succeed and to grow. Kasi ako talaga sobrang ramdam ko yung belief sa akin, especially ng dad ko, na parang makikita niya talaga yung Hiraya na lalaki talaga, like ganun yung belief niya sa akin and sa business ko. So talaga tinulungan niya ako. Ako naman, sabi ko sa parents ko at that time, Ma and Dad, alam kong may pangarap pa rin kayo. May pangarap pa rin sila para sa sarili nila as an entrepreneur. And gusto ko naman kayong i-empower to go out there and follow your dreams naman. Thank you Yun yung pag-give back mo. Thank you so much for supporting my dreams. Pero ito kasi pangarap ko to eh. Mhm. Alam mo yun? At alam ko may pangarap din kayo. Kasi may mga business din yung dad ko na nalugi, ganon. Kasi na-focus sa'yo. Hindi lang sa akin, sa pandemic, Mhm. ganon. Tapos, ngayon, actually never ko pa itong shinare online, but I also loaned my parents for Their business ventures their naman business ngayon. ventures naman ngayon. So parang, alam mo yun, giving back din, na parang sila yung nag-loan sa akin nung nagsisimula ako. Ngayon naman, I get to give naman para sa kanila, para they can also launch their own. And meron silang studio ngayon. Gusto niyo kung ano sarili niyong podcast? Book. So, ayan, I'm so proud of my parents kasi they're in their early 40s. Alam ko, marami pa silang gusto talagang magawa Gawin, rin, yeah. mapatunayan. It's not just about money eh. It's about creating your own story. It's Yeah. about leaving. What kind of legacy do you want to leave? Feeling ko iyak yung magulang natin. Don't cry. Comment down below kung umiyak kayo. Tita, Comment down tito, below. mommy, daddy, let us know. Masyado naman tong episode na to. Oh, pero ito, Ja, di ba normal sa Filipino culture na kapag ikaw yung parang nakaangat, ikaw yung responsible to give back not only to Sa your lahat. family but sa lahat, like even to your extended family. Like ikaw ba, do you do that, or were you able to set boundaries? You know what I'm really grateful for is sinabihan ako ni mommy na that's something na she doesn't want for me. I love that. Like, parang in a way, prinotektahan niya talaga ako na hindi rin ako mahirap mag-involve ng family and ng money. Mhm. So, parang sa akin, I try to give back sa paraan na gusto ko. At since mahilig ako magbigay ng regalo, Mhm. regalo. Mhm. So, pagkapasko, kunwari last time, binilan ko si La Lola ng TV, tapos kunwari, ref, yung ganon. Hindi yung mafe-feel mo sa sarili mo na parang responsibilidad na siya, na it's actually something you wanna give them. Yeah, that's true. Na hindi siya mabigat for you. Which is something good, ha? Sa ating boundaries, diba, na like, yeah, I have extras, pero I'm not gonna be the one to pay for your child's tuition because it's not my responsibility. But, ako bibili ng kikay clothes niya. Diba? Yung ganon. Exactly. Diba? Yeah. At wala pang resentment. Kasi nagbibigay ka sa paraang gusto mo at Yeah, sa magaan paraang for you. magaan sa loob mo. Yeah. This is actually a good conversation for Filipinos to hear. Yeah. Na parang first, it is possible for you to set boundaries. Okay? And we highly, highly encourage that. Kasi mahirap maubos. Mahirap magbigay nang wala ka. Yeah. Tsaka mahirap na may bigat sa'yo. Ang pangit magbigay. Ang pangit magbigay ng may bigat. ng mabigat. Diba? Totoo. Pangit rin for them na nakakatanggap. Totoo. Kasi money is energy. Yeah. And when you give money with anger and with heaviness, yung makaka-receive nun may bigat din. And if nagbibigay ka happy money, edi happy rin yung balik sa both energy. parties. Money is diba? energy talaga. So, yeah, we highly suggest setting boundaries. Yeah. And actually, that's the same din for me. I feel like I'm not really obliged per se, but ako, nagbibigay rin ako sa mga paraang gusto ko. Yeah. Ako rin yung parang nag-i-initiate. Kasi kapag ikaw yung nag-initiate, sabihin, alam mo, galing siya sa'yo. inside din, no? That is so much better instead of you're obligated. Yeah. Nasimulan ko kasi siya. Mahirap kasi mag-set ng boundaries kapag nasimulan
mo na. That's so true. That's so May true. advice ka ba for them? Na Sa ating kapag... dalawa, mas set ka kasi ng boundaries eh. Talaga ba? Oo. Ano ka eh? People pleaser. Well, ako din naman. Pero mas people pleaser ako sa'yo. Alam ko yun. Alam ko yun. Talaga. Gets. So, based sa mga kwentuhan natin before, mas kaya mo mag-ano. So, ano advice mo for them na, kunwari, nasimulan na yung nagbibigay? Oo. Kasi nasasanay na. Nasanay Mahirap. Mahirap Paano kapag sila magsaset sinanay ng mo na. boundaries? Okay, so for example, dito sa isang situation, ako nag-initiate na mag-provide ng tuition for my cousin. Kasi naniniwala talaga ako sa kanya at sa pangarap niya. Like, sabi ko, taya ko yan sa'yo para sa pangarap mo. Parang gano'n. Tapos, sabi ko, for your last year, hindi na ako. So, parang, una, kailangan mo rin silang i-prepare. Yeah. Like, hindi yung basta, okay, kapag naisipan mong hindi na, stop na. So, parang, una, syempre, kailangan handa rin sila. Kaya ba nila? So, you have to say it. Or you have to tell them beforehand, paghandain mo rin sila. Or hindi naman biglang, oo, kasi sa'yo ako nakaasa, tapos biglang bibitawan mo ako, diba? So, dapat, I have to make sure din na nagawa ko rin yung part ko bago ko i-drop yung bomb. Yeah, and not capable na sila. Not capable din sila, yes. And, ayun nga, for me kasi, I did it out of love. So, ayoko naman na out of love siya nagsimula, tapos dahil nagtuloy-tuloy na, hindi na siya out of love. Yung parang ganon. Importante rin kasi matuto sila no? That's so true. That is so true. Importante na hindi mo sanayin yung taong nakasandal lang sa'yo. Feeling ko, ang best tulong mo sa ibang tao ay turuan sila tumayo sa sarili nila. Oh, that's so true. Para hindi sila yung kawawa. Kasi hindi ka forever nandyan eh. Yeah. Diba? And that's it for episode 2. Thank you, bestie. See you. Thank you, bestie. See you sa third episode. Comment down below ang inyong mga realizations from this episode. Kasi feel ko marami-rami. Marami-raming tayo kasi dami natin realizations tonight eh. Diba? I love it. Thank you. See you. Hi, besties! Do not forget to subscribe and follow us for more Besties Chicas.